Hindi maganda ang naging performance ni Wasiso sa kakatapos lang na Grand Chess Tour Superbet Classic Romania. Pero eto po, nagsimula na ang isa pang Grand Chess Tour, Super United naman. Rapid and Blitz ito. Croatia 2024. At matindi ang mga kasali. Ito po ang mga kalahok, tingnan nyo. So, ang mga player po, nag-withdraw si Magnus. Pinalitan siya ni Lebon Aronian. Si Pabi nandyan. Nepo, Gukesh, Wesley So, Anish Giri, Ali Reza, MBL, Bidit, Ivan Sarik. Bakit nag-withdraw si Magnus? Lebon Aronian replaced Magnus Carlsen, who had to withdraw from tournament due to an urgent family matter. Yan po ang kanyang dahilan. At eto na nga hindi nakatikim ng kahit isang panalo si Wesley sa Romania. 8 draws, isang talo. Eto, round 1 kalaban niya agad. World Champion Challenger, Gukesh. Ano ang nangyari? Makatikim na kaya ng panalo? Eto, sasabihin ko na, nagkapisakan. Ano resulta? Sino panalo? E4 ang tinira ni Wesley. C5, Sicilian. Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Ito po yung Rosolimo. Pagka Bishop B5, G6 yan, na kung saan kinakain yung kabayo, binabawi po ng pawn, nagdi-D3 lang. Ang kunat, no? Dini-D3 agad talaga yan para prevent po yung mga C4 idea later on. Anyway, pagka D3, nag-Queen C7, nag-A4. Bakit? Para naman i-prevent din yung mga idea ng expansion agad dito na sinagot ng A5. Pagka A5, nag-E5 si Wesley, agresibo, no? Bakit po siya nag-E5? Para i-prevent naman yung E5 po ng black. Kasi may klase ng maneuvering yung idea na yan. Balik po natin, no? Pag hindi ka po nag-E5, ang ginagawa po ng black dito, pumupunta dito, nag-E5, tapos nagna-knight dito, gumaganon, knight E6. Alam na alam ko yan. Kasi tinitira na sa estudyante ko yan. Anyway, nag-E5 na nga si Wesley to prevent yung E5. Nag-Knight H6. Nag-castling po. And then nag-Knight sa F5. Tumira po ng C3. Bakit? Para hindi makatalon, maiwasan yung palit, mahihil po yung pawn structure. Nag-B6 naman. Bakit nag-B6? Kasi pagka Queen E2, Bishop A6, Rook D1, Rook D8, ayun, bibigyan ng pressure yung D3. So pagka Rook D8 po, nag-Bishop F4 lang si Wesley. Tumira na po ng knight sa may G7, intending to go knight E6 or if not knight dito para mawala yan pag umatras ka kakainin. Kaya inunahan ni Wesley, nag-Bishop H6. At kung titingnan niyo yung oras, lamang ng 6 na minuto si Gukesh dito. Ang time control po pala 25 minutes plus 10 seconds increment. Okay? So, ang ginawa po niyan, nag-knight E6 pa rin, kinapture, takes, and then, nag-queen lang po sa may E3. Very important move kasi may parating po na knight F4, kaya binantayan, nag-king G7 lang, and then, nag-knight lang po sa may A3. Yan lang po ang natatanging square niyan. Hindi naman pwede dito kasi matatakpan nyo to rin, libre. Okay? So, pagka knight A3, nag-rook D5. So, ang pinakaplano, baka dodoblehin po na sinagot lang ni Wesley ng H4. Sige, doblehin mo. Pag dinoble niya po kasi yan, titirahan lang po yun ng C4. Pag gumalaw yung tore, magkakatulak doon, medyo gaganda yung dating. Kaya inantabayanan age 6. Subukan mo itulak, isasara ko. Yun yung plano niya. Since may sara na, nag-rook dito na. Para pagkatira po ng rook dito later on sa may D8, makapag-rook D1. Okay? Anyway, ang ginawa niya, nag-rook D7. Umatras. Pag-atras, nag-rook D1 na nga. Tapos nag-B5 ba yun pala yun? Bakit po inatras, hindi na lang nag-B5? Kasi may C4. Masisira po ang structure, may atake sa tore. Anyway, pagka B5, Wesley So, nag-D4. Hindi ganun kaganda, though okay pa rin naman yan, equal. Hindi lang siya best move. Ang best move daw is H5 na Bakit? Para pag tinulak daw to, mawiwik to Bakit? Kasi nga, pagka D4 po agad, nagkaroon po ng takes A4. Ano ngayon? Libre din to. So, ang nangyari, libre to, pero pagka rook HD8, ayan na So, later on, kahit na, okay, libre yung C5, nakakain naman dito, pareho silang may weak pawn structure basically. So, ang nangyari po dito, si Wesley nag-knight D4 Ito yung sinasabi ko. Bakit po kailangan ng H5?
Bakit sinasabi ng engine siya yung best move bago gawin lahat 'to? Kasi kapag nag-H5 kasi, 'pag kinapture o tinulak, magkakaroon ng square yung knight dito. Bakit kailangan ng square? Kasi may knight takes C5 po dito, eh. Ayan, oh. At hindi magawa yung tiradang knight F5 kasi pagka knight F5 mo kain, kala mo may libre doon, hindi, babagsak 'to, eh. At pag kinapture 'to, may knight takes, one piece down. Yun po yung pinagkaiba niya. Kaya po pinapatira yung H5 muna. Anyway, pagka knight takes C5, nag-H5 pa rin naman si Wesley. Kaso, sa posisyon na ito, very equal daw kasi merong napakagandang tira si Gukesh. Knight B3. Bakit? Ipapalit-palit lang. Ngayon, pag tinex mo to, pawn takes ka, nahil yung pawn sack short. Naku po, mahirap yon. Kaso si Wesley, tumira ng napakagandang brilliancy mo. Inatake mo yung tori ko, sa'yo na yan. Kainin ko lang to. Grabe, no? Ba, kanina sa live streaming, brilliancy yan ah. Bakit dito hindi? Anyway, brilliant move daw yan sa kadahilanan na pag kinapture mo ito, may capture lang sa F7. Ha? Paano nangyari yun? Isang tore. May threat po kasing ganito. Ngayon siguro isipin nyo, edi kainin muna natin to. So wala na siyang threat. Kakainin lang yan. Tapos pag niligtas mo yung kabayo, tirahan ka lang ng Queen G3. Hindi mo makain to kasi may E6. Aray ko po, no? Bagsak rin na dun eh. Ngayon, pag tumakbo ka dito, Queen F3, threatening to push. Pag dinipensahan mo naman, E6 lang. Nako! Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit, mga kasunod, check ko. Oh. Tapos siguro kahit ganito ka na lang eh. Okay daw po yan kahit papaano sa white. Ibalik natin sa nangyari. Medyo malalim eh, no? Ang ginawa kasi ng Gukesh, nag-knight takes d4. Dito tayo sa simple lang. Pagka knight takes d4, nag-rook takes d4, tapos saka kinapture po yung g6, which is equal pa rin. Pero 1 minute na lang si Gukesh, tingnan niyo po. At 3 minutes pa si Wesley, may 10 seconds increment bawat tira, ang ginawa ni Wesley e6. Pagka e6, kinapture yung turret, tagal tumira doon, 20 seconds na lang oh. Nalalabi, naging 31 plus 10 seconds per move, so kinapture po yan. And then dito na po talagang nag-blunder si Gukesh. Kasi ang pinapatira po is C5. Bakit? Pagka-text mo kasi capture lang. Bakit kailangan ng C5? Ang tinira po kasi, rook takes d4 na maling-mali dahil pagka-text, check po, pagkatakbo, nagkaroon ng queen d7. Kung nag C5 ka, yung queen nandito, walang queen d4, walang queen d7, equal. Pero ito ay losing na. Bakit? Unang-una po, pag kinapture po, pawn takes, magkaka-promote ng queen yan. Losing agad. So, gagawin mo, iwas ka. Kaya lang umiwas ka sa D6 para depensahan pa rin. Kasi pag kinapture na yan, hindi may tulak, malalapitan ng king. Kaso, may queen E8 eh. Pagkaangat, check na naman. Pagkatakbo, libre pawn. At babagsak pa to. Hindi madepensa ng depensang gano'n, no? Kasi may check dito, babagsak yun, magkakapass pawn. Kaya binigay na lang. Ayan po ang nangyari, oh. G3, and then kinain. At dito po, ito po ay lamang, pero mahirap pa rin, ah. No, mahirap pa rin. At pagka king F6 nga, ang sinasabi po ng engine, kainin na lang daw to. Tapos, tingin ka ulit dun. Ibibigay mo na lang to. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-knight C4 eh. Which is, kailangan niyang gawin kasi kailangan niya i-activate yung kabayo. Pero ang problema pala dyan, may malupit na panabla. Hindi madaling makita kasi time pressure. Pero eto na po gagawin dyan eh. Bishop takes C4. Ngayon, pagka takes, hindi mo kakainin to ha. Kasi pag kinain mo, talo agad po yan sa endgame eh. Pass pawn yun eh. So, ang gagawin daw, A3 lang, yan yung malupit na panablo. Yan, lamang pa rin daw po ang puti, pero may drawing chances. Kasi pag in-option mo yun, kakainin dito eh. Ay, may pass pawn din, no? Diba? Balik natin doon. Kaso, mahirap makita yun eh. At eto na nga, nag-blunder po si Gukesh. Kasi ang ginawa niya, queen takes doon. Na kung saan, queen d4. Sa wakas. Nanalo din si Wesley. Grabe! Nag-resign na kasi may capture po sa bishop at that is easy win. Hanep. Buena mano, day 1, round 1, panalo agad si Wesley. Napakaganda, napakasarap sa pakiramdam.
Anyway, ano nangyari? Next round, kalaban niya si Anish Giri. Ganda din ang laban. Lumaban hanggang dulo, nauwi sa tabla. Round number 3, kaya laban niya si MBL na sumusuki sa kanya. Ang ganda din ng laban. Pinilit ni Wesley So, pinilit niya talaga hanggang dulo. Pero, nauwi sa tabla. At ang ending, eto po ang final standing after round number 3. Leading po si MBL. Grabe si MBL ha. Pinerfect niya eh. May 2.5 out of 3 yan eh. By the way, ang scoring po dito is 2 points per win dahil rapid. So, MBL 5 points. Wesley So, isang panalo, dalawang tabla, 4 points. Ganon din si Fabi. And the rest yan po ang final standing na kung saan si Bidit medyo nagkakalat, 0 pa. 0 pa po. Okay, so abangan po ninyo yung susunod nating live streaming. Magla-live stream po tayo everyday, 5 days ito. Everyday, nagsisimula po ako ng 9 PM ng gabi sa Pilipinas. At siyam na rapid game, 18 games ng Blitz. Abangan nyo po yon. Sana po nagiging kayo may natutunan. Muli ito po yung Coach Pinamaster, Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, cause I'm an albatross.